Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Today is March 24, 2026. March 24, 2026 is Tuesday, araw po ng Martes ngayon. Time check tayo, 9:20 p.m. Alas 9:20 ng gabi dito sa Pilipinas. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, Holy Readings. Pag-aaralan po natin ngayon at pag-uusapan ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas, March 25, Miyerkules. Okay, so mag-a-advance po tayo ng isang araw. And not the gospel for today, but the gospel for tomorrow. So bago po tayo magsimula, tulad ng dati tayo ay manalangin, sabay-sabay po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolations. Through Christ our Lord. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. The Saint Peter and Saint Paul, pray for us. All you heavenly powers, Marys, God's legions of angels, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, magandang gabi po muli. Maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin. Tuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Ano ang Ebanghelyo para bukas? Share screen po ako sa inyo para maipakita kung ano ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas. Wait lang po. Wait lang po. Okay. Ito po ang ating Ebanghelyo para sa araw ng bukas. Ito po ay hinango mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 1, mga talata 26 hanggang 38. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ng isang dalaga na ang pangalay Maria, na siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapa sa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihis siya at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay
na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Binupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, stop share na po tayo. Stop share, stop share. Okay, so yun po yung ating ebanghelyo. Sa wikang Ingles, yan yung Annunciation kung saan in-announce ni Angel Gabriel kay Maria sa mahal na Birhen ang kalooban ng Diyos para sa kanya. At si Maria naman ay tumugon ng may pagsang-ayon. Tumugon siya ng may pagsang-ayon. So, wait lang po, yung notes ko. Isa sa magandang katanungan na maaari nating makuha bilang bilang gabay, bilang gabay na tanong sa ating pagninilay, guide question ng Ebanghelyo para bukas, March 25, 2026 na aking binasa at ibinahagi sa inyo ay ang tanong, ano ang maaaring mangyari kung hahayaan natin ang Diyos na magawa niya sa atin ang mga gusto niyang mangyari sa atin? Ulit, ano maaaring mangyari kung hahayaan natin ang Diyos na magawa niya sa atin ang mga gusto niyang mangyari sa atin? Philosophically, of course, maaaring sabihin mangyayari at mangyayari sa atin anuman ang loobin ng Diyos sa atin. Pero yung bagay na yan ay argumentative. Ibig sabihin, mapagtatalunan. Bakit? Kasi alam natin nang likhain ng Diyos ang tao, ang una nating mga magulang at bahagi nila tayo, sila Adan at Eva, isa sa mapagbigay, isang generous gift na regalo ng Diyos sa atin, generous gift, ay ang binigyan tayo ng Diyos ng isang tinatawag na malayang pagpapasya. Sa Ingles, free will. Nasa atin ang pagpili ng buhay o kamatayan, ng pagsunod sa Diyos o hindi pagsunod. Biblikal yang bagay na yan. Nasa atin ang pagpili ng buhay o kamatayan. So puntahan natin kung biblikal yan. Saang bahagi ng Biblia? Sa lumang tipan, sa eksaktong aklat at talata, makikita sa Deuteronomio, Kabanata 30, talata 11. Ganito ang nakalagay. Magandang Balita Biblia Version. Ngayong araw na ito, tinatawag ko ang langit at ang lupa upang maging saksi laban sa inyo. Inilagay ko sa harap niyo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya't piliin ninyo ang buhay upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay. Dito, Deuteronomio, Kabanata 30, mga talata 11, binibigyang diin na ang pagsunod sa Diyos ay magdadala sa atin ng buhay at pagpapala. Samantalang ang pagsuway ay magdadala ng kamatayan at sumpa. Ang pagpili, malayang pagpili ay nasa atin, nasa tao, bilang ah, bilang generous gift of God sa atin. Okay? Generous gift of God sa atin, ang free will. Ngunit kahit may free will tayo na tayo ang pipili kung buhay o kamatayan ng ating pipiliin,
Ang Diyos ay hinihikayat tayo. God is encouraging us na piliin natin ang mabuti, piliin natin ang buhay. Kasi sinabi niya nga, kung ang pipiliin natin ay kamatayan, ito ay magdudulot ng paghihirap at sumpa. At ganito ang nangyari sa ating unang mga magulang. Ang sabi sa babae, sa iyong panganganak mula ngayon, ikaw ay maghihirap. Samantalang sa lalaki, mula sa iyong pawis, sa inyong pawis, doon magmumula ang inyong ikabubuhay. Maring nung una, madali ang lahat. Madali ang mabuhay, madali ang makahanap ng pagkain. Ngunit pagkatapos ng kanilang pagsuway, sila'y napasa ilalim ng sumpa ng paghihirap. Paghihirap sa panganganak ng babae at paghihirap ng tao upang makakuha siya ng kanyang ikabubuhay. Ang una nating mga magulang ay hindi naging masunurin. Kaya naman, ang kasalanan ng hindi pagsunod nila ay nagdulot nga ng sumpa at kamatayan sa sanlibutan. Nakasulat din sa Biblia, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hanapin nyo yung para parirala na yan, praise na yan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Makikita niyo yan sa Biblia, sa Bagong Tipan. Pero yan ay hindi pa tapos, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit regalo ng Diyos ang biyaya ng kaligtasan sa sino mang maniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang karugtong niyan. Huwag niyong putulin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at may karugtong, huwag niyong putulin. Katulad ng ginagawa ng karamihan. Pinagpuputol-putol. Okay? Ang mga parirala, the phrases sa, sa, sa scriptures. Huwag niyong putulin, kunin niyo yung pinaka-konteksto, yung kahulugan ng kanyang nilalaman, yung kanyang malalim at tunay na kahulugang nilalaman. Huwag putol-putol. So balik tayo sa ating gabay na katanungan. Ano maaaring mangyari kung hahayaan natin ang Diyos na magawa niya sa atin ang gusto niyang mangyari sa atin? Debatable nga, argumentative. Mapangyayari ng Diyos sa atin anuman ang gusto niya sa atin, naisin niya sa atin. Pero debatable in the sense mapagtatalunan dahil binigyan niya rin tayo ng malayang pagpapasya. Okay. So kung pipiliin natin sa ating pagpapasya ay mali, mga kasalanan, ang sabi, tayo magkakaroon ng mga paghihirap. Mapasa sa ilalim tayo sa mga sumpa ng paghihirap. Katulad ng nangyari sa ating mga magulang. Unang mga magulang si Adan at Eva. Ang mga susunod na mangyayari ay magiging ayon sa kanyang kalooban o kung hahayaan natin ang Diyos na magawa niya sa atin ang gusto niyang mangyari sa atin. Ayan na, sinagot. Ayan na ang aking naging sagot sa tanong. Kung susunod tayo at pipiliin natin ang mabuti, ang buhay, ang mga susunod na mangyayari ay magiging ayon na sa kalooban ng Diyos. God will do the rest of what will happen to us if we only allow Him to take over our lives. God will do the rest of what will happen to us if only we will allow Him to take over our lives. So, ang imagery niyan parang domino. Okay, domino effect. Yung unang-unang pyesa, okay, nakahilera ang mga
tiles ng domino. Pag itinulak mo yung unang pyesa at kung ang pagtulak na iyon ay katulad ng pagsunod sa Diyos, sunod-sunod na ang mangyayari. Okay? Sunod-sunod na ang mangyayari ayon sa kanyang kalooban. So, kailangan lang natin ng total response, ng mabuting pagtugon. Kailangan nating tumugon. Okay. May isang tula na ang title, What God Had Promised. What God Had Promised. Sabi sa unang linya ng tulang yan, God had not promised skies always blue, flowers strewn, pathways all our lives through. A God had not promised sun without rain, joy without sorrow, peace without pain. But God had promised strength for the day, rest for the labor, light for the way, grace for the trials, help from above, unfailing sympathy, undying love. God hath not promised we shall not know toil and temptation, trouble and woe. He hath not told us we shall not bear many a burden, many a care. God had not promised smooth roads and wide, swift, easy travel, needing no guide, never a mountain, rocky and steep, never a river, turbid and deep. But God had promised strength for the day, rest for the labor, light for the way, grace for the trials, help from above, unfailing sympathy, undying love. What God Had Promised, written by Annie Johnson Flint, born 1866 and died 1932. Ipinaaalala ng tulang ito sa bawat mambabasa sa atin kung ating iniintindi na ang Diyos ay hindi nangako ng buhay na walang paghihirap. Subalit ang kanyang ipinangako sa kabila ng paghihirap, kung tayo'y taimtim nahihingi sa kanya ng tulong, pinangangakuan tayo niya ng kalakasan, ng grasya at isang uri ng pagmamahal na hindi niya tayo pababayaan, na isang uri ng pagmamahal na hindi magpapabaya at isang uri ng pagmamahal na tuluyan talagang nagtatagal, lasting, enduring. Okay? Ang buhay ng mahal na Birhen, the life of our Blessed Mother Mary, was a life of obedience to God. Isang buhay ng pagsunod sa Diyos mula sa simula pa lamang. Siya'y isang teenage girl nang puntahan siya ng anghel na si Gabriel. At tinanong niya bilang isang teenager na babae, tinanong niya ang anghel, how can this be? Paano mangyayari ito? For I had no relations to any man. And after the angels Gabriel a response dun sa tanong niya, how can this be? Her response in return was isang matapang na pagtugon. It was a courageous and a total surrender to the will of God para sa buhay niya. Ang sabi niya, let it be done to me according to thy word, according to the will of God para sa buhay ko. So naghirap siya, ang mahal na Birhen, mula sa simula ng kanyang pagbubuntis. Kung binabasa natin talaga ang Biblia, ano ang naging buhay niya? Simula pa lang ng kanyang pagbubuntis, muntik pa siyang mapahamak. Muntik pa siyang mapahamak. Dahil siya'y magbubuntis ng walang what? Kung siya'y hihiwalayan
ni San Jose to divorce her quietly. Sabi, ganun ang pangyayari. Nakapag-isip si San Jose, his mind, it crossed his mind na i-divorce niya quietly si Maria nang malaman niya na ito'y nagbubuntis. Muntik pa niyang ikapahamak dahil maring batuhin si Maria hanggang sa mamatay. Ganun ang parusa sa mga babaeng sa kanilang kultura ay magbubuntis out of wedlock. So mabuti na lamang si San Jose ay tunay na taong matuwid. Sinasabi ng Biblia sa wikang Ingles, a righteous man, na righteous person. Being righteous, pinrotektahan niya si Maria at ang inosenteng si Jesus sa sinapupunan ng mahal na birin. Of course, kung babatuin nila hanggang sa mamatay si Maria, kasama ding mamamatay ang kanyang ipinagbubuntis, si Jesus. Sa pakikipag-usap din ng Diyos kay San Jose sa pamamagitan ng anghel, huwag kang matakot at tanggapin si Maria bilang asawa. And so forth and so on. Kasi ganito, ganyan. So, pinrotektahan talaga ni San Jose si Maria at ang inosenteng si Jesus. Sinapupunan ng mahal na birhen. Kung babatuin nila hanggang sa kamatayan, hanggang mamatay si Maria, kasamang mapapahamak ang kanyang ipinagbubuntis. Ngunit ang Diyos, kinausap din si San Jose sa pamamagitan ng anghel, huwag mong katakutan at tanggapin si Maria bilang asawa. Okay, sapagkat ganito ang kalooban ng Diyos sa kanya. So hanggang sa kamatayan ni Jesus, tiyak na ang mahal na birhen ay nagdanas ng maraming hirap, ng maraming sakripisyo. Maraming hirap, maraming sakit, maraming hirap, maraming sakripisyo. At hanggang sa kamatayan ni Jesus, at tiyak na nagdanas din siya ng maraming paghihirap, maraming sakit, maraming paghihirap. Ina siya ni Jesus in the first place. Karaniwang tao nga ordinaryong tao. Tayong karaniwang tao, ayaw natin na nasasaktan ng ating mga anak. Ayaw natin na naghihirap sila. Ina siya. Ina siya ni Jesus. Ang nakita niya na naging buhay ni Jesus. Lalo na doon sa punto na, yun na, andun na siya, andun na si Jesus sa kanyang passion, and death. And so what do you expect from a mother na nakita ang lahat ng hirap ng kanyang anak? Hindi ba siya masasaktan? And so referring again to the passion and death of our Lord Jesus Christ, nakita ni Maria ng mahal na birhen. Nakapako na si Jesus, nandun pa rin siya sa paanan ni Jesus at sinabi sa kanya din, ang batang ito na anak mo ay magiging tanda ng mga pagtuligsa at ang puso mo'y waring matatarakan ng punyal. So matinding paghihirap. Pero ang mga sakripisyo ng mahal na birhen, her sacrifices and her outstanding obedience, being open up. Okay? Ang kanyang pagsunod, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pagsagot niya ng opo, mangyari ayon sa niloloob o ayon sa sinasabi ng anghel, ayon sa niloloob ng Diyos sa kanya. Ito ang nagbukas ng kaligtasan sa ating lahat. Kung sumagot siya, can you imagine? Kung sumagot siya, ayoko po.
hindi ko po gagawin. Ayoko pong gawin at ayokong mapahintulutan. Can you imagine? Pwede niya ngang gawin. Kasi meron siyang free will, katulad natin. Kung siya'y tumanggi, ang sinabi niyang hindi ko po gagawin, ayoko pong tanggapin, at ayoko pong mangyari na ako'y magbuntis na sa batang iyan na tatawaging Jesus. Hindi natin alam. Parurusahan ba siya ng Diyos o hindi sa kanyang pagtanggi? Di natin alam. Pero ang alam natin, kung ganun ang naging tugon niya, yes, pipili pa ba naman ng iba ang Diyos bukod sa kanya? So because of her courageous, because of her extraordinary, because of her outstanding response as a teenage girl lang, ha, batang babae, dalagita, o isang simpleng babae, mula sa kanyang extraordinary, matapang na pagtugon sa kalooban ng Diyos sa kanya, opo, mangyari sa akin ayon sa iyong niloloob. Okay? Maraming bagay na maaaring matutunan natin at dapat nating ipagpasalamat sa naging buhay at pagpili ng mahal na birhen na mangyari sa kanya ang kalooban ng Diyos. Yun ay dahil para sa kapakanan natin, for the salvation of us. Pinili niya yon. Una, masunurin talaga siya. Okay? Masunurin talaga siya. At ikalawa, alam niya talaga kung anong ibig sabihin ng sakripisyo. Ang taong nagmamahal ay taong nagsasakripisyo. At kung mahal niya ang Diyos, siya ay nagsakripisyo para sa Diyos. So, maraming bagay muli na maaaring matutunan natin sa buhay ng mahal na birhen. Dapat nating ipagpasalamat sa Diyos, dapat nating ipagpasalamat sa Kanya ang Kanyang pagpili, ang matapang na pagpili na mangyari sa Kanya, ang kalooban ng Diyos. Ako, hindi ko lubos na maisip kung bakit waring marami pa rin, mukhang marami talaga, ang may pagkagalit sa Kanya o pagkamuhi sa mahal na birhen. Tingin ko, hindi naman talaga siya nang aagaw ng eksena para kilalanin si Jesus bilang manunubos ng sanlibutan. Hindi siya nang aagaw ng eksena. Ang pinaka-eksena sa kanya ay si Jesus na kanyang anak. Ang pinaka-eksena sa kanya ay ang misyon ni Jesus. Ang misyon ng Jesus na ipagdadalang tao niya. Hindi talaga siya nang agaw ng eksena. Kung sinasabi niyo kung bakit kayo galit, na parang inilalagay natin si Maria na una kay Jesus. Hindi. Ang totoo sa ginawa ng mahal na birhen, siya ay nagbigay ng todong suporta para sa kalooban ng Diyos sa sanlibutan, sa misyon ni Jesus para sa kaligtasan ng tao natin. Kung hindi siya nagbigay ng todong suporta at pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, edi sana hindi na sana siya tumugon ng pagsunod. Ayoko. Hindi ko pa pinapayagang mangyari. I don't like it to happen. Kung ganun na naging tugon niya, suporta ba yon sa kalooban ng Diyos? Lalabas hindi yun suporta sa kalooban ng Diyos. Yun ay pagtuligsa. Parang isang manliligaw na nililigawan. Parang isang nililigawan. At pagkatapos ang tugon ay, I'm sorry, hindi magiging tayo. Wala kang pag-asa.
I don't like you, hindi kita mahal. Parang yung nililigawan, kung lalaki ka, yung nililigawan mo, she turn you down. Okay, she turn you down. Parang ganun ang mangyari kung di siya sumusuporta. Kung di siya sumagot ng opo, mangyari ayon sa kalooban ng Diyos. So, hindi talaga siya nangagaw ng eksena. Sumuporta pa nga siya. Todo ang kanyang suporta sa kalooban ng Diyos at sa misyon ng kanyang ipagdadalang tao, si Jesus. Dahil sinabi na rin sa kanya ng anghel kung ano ang magiging buhay at misyon ni Jesus. Niya itatawaging Jesus. Okay. Ang kanyang paghahari magiging walang katapusan. Sinabi na rin sa kanya. So, nung sabihin niya, let it be done to me. Let it be done to me. According to what God wills for me, kung ano man ang kalooban ng Diyos sa akin, mangyari sa akin, ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa iyong sinasabi, sabi niya sa anghel. Tapang niya rin para makipag-usap ng ganun sa anghel. Let it be done to me, let it be done to me according to what God wills for me. And she was the one chosen for that role. Siyang pinili para sa papel na yan, to be the mother of Jesus. At At sa tingin ba ninyo madali ang papel na yan, ang role na yan, to be the mother of Jesus? Madali ba yan? Hindi yan madali. Hindi yan madali at hindi yan naging madali sa buhay ng mahal na biri. That role is something not so easy and simple to do. The Blessed Mother was the sign herself spoken by the prophet Isaiah in the first reading. Siya ang sinasabi bilang tanda ng propetang si Isaías na sa una ring pagbasa bukas. So, meron tayong gospel, meron tayong readings. Ang ating readings, first reading is taken from the book of Isaiah, chapter 7, verse 10 to 14. Basahin ko yung reading. Muling nagsalita si Yahweh kay Ahaz. Ito po yung reading. Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos. Maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa kaitaasan ng langit. Ngunit sinabi ni Ahaz, hindi po ako hihingi. Hindi ko po susubukin si Yahweh. At tumalon, galing ito sa aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 7, mga talata 10 hanggang 14. At sinabi ni Isaías, makinig kayo sa sambahayan ni David. Hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao at pati ang pagtitiis ng aking Diyos sa inyong sinusubok? Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Yan yung readings, yung first reading tomorrow, bukod dun sa Ebanghelyo. Nagsalita ang Diyos kay Haring Ahaz. Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos. Maging ito'y buhat sa malalim na libingan o sa kaitaasan ng langit. And tugon ni Ahaz, hindi po ako hihingi, hindi ko po susubukin si Yahweh. Pero ang sabi ni Yahweh, makinig kayo sambahayan ni David, hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis sa mga tao at pati ang pagtitiis ng Diyos sa inyong sinusubok? Dahil dito si Yahweh
mismo ay magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. Tatawagin sa pangalang Emmanuel, na ibig sabihin, God is with us. Sumasa atin ng Diyos. So parang ang Diyos ay nagtitiis kung paano niya nakikitang nagtitiis sa mga tao sa hirap ng kasalanan. Pagtitiis ng mga tao sa hirap dulot ng kasalanan. At sa nakikita ng Diyos, sa kanyang pag-ibig sa tao, nagtitiis din ng Diyos at nahihirapan. Sa nakikita niya, mahal niya tayo eh. At dahil dito, sa mga hirap na ito, si Yahweh na mismo ang nagsabit, nagloob. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Emmanuel is God is with us. God is with us. Sinasabing ang buhay ng propetang si Isaías hanggang sa kapanganakan ni Jesus, humigit kumulang 700 years ang pagitan. Paano nalaman? Kasi si Propeta Isaías, based on the timeline, ay nabuhay at nangaral 8th century before Christ. Partikular na nga sa panahon ng mga paghahari, ayan nga, ni Haring Ahas, Haring Uzziah, Haring Jotham, at Haring Hezekiah sa Juda. So yun ang naging palatandaan ng timeline. Ang pagitan ng buhay ni Propetang Isaías mula sa kapanganakan ni Jesus ay humigit kumulang 700 taon. So what is the simple point na sinasabi ko? Si Maria, bago pa man sa panahon ni Propeta Isaías, ay inihula na siya. Siya'y pinili na talaga for that particular role. And even the book of Genesis will tell us that. Kung babasahin nyo rin ang Genesis. Okay? Sinabi sa ahas, kakagatin mo ang sakong ng babae, samantalang babae ay dudurugin ng iyong ulo. Bilang pagsasabi na ang supling ng mga babae ay makikipaghamok sa ahas. Ang babae at ang supling ng babae, ang mga supling ng babae. Kaya kung si Maria ang babaeng yan, tayo ang kanyang anak. Ang kalaban natin ay ang ahas at ang kanyang mga supling. Okay? And spiritual warfare. Between our Mother Mary, us, her children, at ang ahas, si Satanas at ang kanyang mga kampon. So, pinili na siya simula't simula pa sa panahon ni Propeta Isaías, 700 years bago isilang si Jesus. Okay, inihula na siya. Prophesied. Okay, sa Genesis, inihula na rin siya. Sinabi na rin siya. So, siya yan. So, siya yan. May tutungkulan pa ba tayong ibang babae? Kaya naman, next time, kung nakararamdam ka, nakapag-iisip ka ng masama para sa mahal na birin, mag-isip ka uli. Mag-isip ka uli. Kung nakararamdam ka, kung nakapag-iisip ka ng masama para sa mahal na birin, mag-isip-isip ka uli. Sinasabi, pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala kaysa sa nanay mo. Pinagpala kaysa sa lola mo, sa tiyahin mo, sa sino mang babae. Pinagpala sa babaeng lahat. Okay? Pinagpala sa babaeng lahat. Bukod siyang pinagpala sa babaeng lahat o sa sino mang babae. Mm, to be, again, straightforward, tingin ko, hangal lang ang dapat magkaroon ng pagkagalit sa mahal na birhen.
sa kabila ng kanyang mga sakripisyo para sa kaligtasan ng sanlibutan. Tumugon siya ng, "Opo, mangyari ang kalooban mo sa akin." Pagbubuntis ko ang mahal na Panginoon, ang iyong bugtong na anak. Tingin ko hangal lang ang dapat magkaroon ng pagkagalit o pagkamuhi sa mahal na Birhen, o sila lang na nagpapadala sa masama ang mamumuhi sa kanya. Ang galit na galit sa kanya si Satanas. Galit na galit sa kanya ang mga kampon ni Satanas. Dahil sa Genesis ay siya na yon. At kung galit ka sa kanya, mag-isip-isip ka. Kung nakakaramdam ka ng pagkagalit sa kanya, mag-isip-isip ka. Kilalanin mo talaga siya, kung sino siya, ano ang kanyang nagawa para sa kaligtasan natin ng sanlibutan, ano ang kanyang mga isinakripisyo. Sa halip na magalit ka sa kanya, irespeto mo naman siya kahit papano. Igalang mo naman siya. Mas mabuti, kilalanin mo siya. Isang babaeng dapat pasalamatan kahit papano at igalang kahit papano. May malaki siyang papel para sa kaligtasan natin, the humanity, the entire humanity. So humaba na po ng humaba, diyan na natin tapusin. So muli, magandang gabi sa inyong lahat. Muli nakatapos tayo ng isang pag-aaral. Yan po ay Ebanghelyo para sa araw ng bukas na ibahagi sa inyo. At unang pagbasa para sa araw ng bukas sa liturhiya ng salita ng Diyos sa mga misa sa ating mga Katolikong simbahan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Brother Aaron po ito, at pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Iligtas tayo sa lahat ng mang panganib. Ligtas tayo sa lahat ng anumang panganib at sakuna at malulubhang mga pagkakasakit. Piliin natin ang buhay sa halip na ang kamatayan. Piliin natin gumawa ng mabuti sa halip na gumawa ng masama. At sapagkat ang paggawa ng masama, paggawa ng kasalanan, ay sinasabing magdudulot ng paghihirap at sumpa. So, na sa atin ang pagpili. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Brother Aaron.